Heto na mga karabyo natin, challenge accepted. Nako, PBBM host stronger than me. Challenge, tinanggap po ni Atty. Ruwen Agbanson, pero dapat mga kaubayan, drug test din. Nako, yan po ang ating aalamin dito mga karabyo natin. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Ito, panoorin po natin si President Bongbong Marcos Jr. mga kaubayan. Kaya pala at pa-challenge no itong si President Bongbong Marcos Jr. kasi eto ayan magkano kayang bayad ng mga media? Malakas naman pala ito mga kaubayan tingnan nyo di ba? Tingnan nyo diba? Malakas po ang presidente. Yung sino ba yung nagsasabi na pero di ba parang nakakatawa lang ito mga karabyo natin. Tingnan nyo magkano kayang bayad dyan sa mga media na yan? Okay? Mukhang hinihingal na. Mukhang hinihingal ng presidente mga karabyo natin gusto ko lang ulitin kasi parang ang sarap panoorin no? Parang bata lang, no? Parang bata lang itong si President Bongbong Marcos Jr. Ang bilis naman, parang hiningal na. Ito po ang kanyang challenge mga kaubayan. Ito po, sabi po dito sa balita, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., I challenge anyone who were saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. Come to the gym with me. Ayan naghamon po ang presidente na pumunta daw sa gym. Sabi po dito ni Atty. Ruwen Agbanson, yan si Atty. Ruwen Agbanson ito po yung post niya kasi ito sabi niya, game, sparring ba o wrestling? Pag nanalo ka, ibalik mo lahat ng ninakaw. Pag nanalo ka, ibalik mo lahat ng ninakaw mo plus hair follicle test. Pag natalo siguro, no? Pag natalo, okay? Ibalik mo yung ninakaw mo plus hair follicle test. Pag ako natalo, tigil ako kakabatikos sa'yo at luluhod sa'yo. Ayan, luluhod daw sa kanya, mga kaubayan. Pag nanalo daw si President Bongbong Marcos Jr., lahat ng ninakaw plus hair follicle drug test mga kabayan. Pag natalo naman daw si Atty. Ruwen Agbanson, titigil na siya sa pambabatikos. Ayan wrestling. Kaso nga lang wrestling ba o boxing yung gusto niya mga kabayan. Ako po. Sabi naman po dito ng ating mga kabayan, sabi po ni Mac, I challenge you and Lisa to conduct hair follicle test. Ayan. Hair follicle drug test and lie detector na lang Mr. President. Sabi po dito, halos lahat, no? Drug test po ang china-challenge kay PBBM. Sabi po dito ni Maribela, gandang panoorin Attorney Bing versus BBM, exercise 1-on-1. Kailan kaya President BBM accept the challenge ni Attorney Yaya? Sabi naman po ni Adriel, nakakapagtaka lang from sobrang hina to sobrang lakas. Baka naka-vitamins mga pagbayan. Sabi ni Dos 7, hahaha ang sinasabi sa video attorney April 14 ngayon pa po April 14. So ibig sabihin throwback na naman po yun. Kahapon diba pinakita po natin na yung video. Sabi ni Presidente, nandito po yung aking ang tawag niyan, yung kanyang mga sasabihin, di ba? Yung script niya, April 14. Yung agenda niya, April 14 mga kaubayan. 13 pa lang kahapon, ngayon yun. So ngayon, ewan ko lang anong nyo kasi, di ba? Ngayon po ay April 14, kahapon po ay 13. So nalito ba ang ating Pangulo? Nasobrahan yata sa exercise kaya hindi niya na namalayan na April 13 pa lang kahapon mga kababayan. So sabi po dito, okay na okay ang game na yan, attorney.
kapag si BBM ang i-challenge, ewan ko lang kung papatulan niya lahat ng nagcha-challenge sa kanya. So anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan sa challenge accepted na po ni Attorney Rowen Aguanzon? At sa kabuuan po ng balitang yan, ito pakinggan po natin si General Macanas ng General's Viewpoint mga kababayan. Pasok. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowen Aguanzon. Reaction niya ito sa challenge ni PBBM. Okay, basahin ko muna ang challenge ni PBBM. Ito ang sabi ni BBM, yung nag-jumping jack siya kahapon. Sabi niya, I challenge anyone who were saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. Come to the gym with me. So, kagabi pa ako nag-isip, sino kaya ang tatanggap sa hamon ng Pangulo? Ito ngayon, hindi ko inakala na si Atty. Guamson tatanggapin mang challenge. O ito ang sagot ni Atty. Guamson. Sabi niya, game! Sparring ba o wrestling? Pag nanalo ka, ibalik mo lahat ng ninakaw mo. Ay, pag natalo ka siguro ito. Pag natalo ka, ibalik mo lahat ng ninakaw mo plus follicle test. Ito, follicle test. Magpa-test ka sa buhok. Pag ako natalo, titigil ako, kababati ko sa iyo at luluhod sa iyo. So sa palagay ko pati si ano diyan kakasa din yan si Representative Kiko Barsaga, di ba? Mahilig sa boxing si Kiko Barsaga mga kababayan, di ba? O mahilig yun sa nag-exercise palagi si Congressman Kiko mga kababayan, no? Ano ba yan Mr. President kung ito sina-challenge ka na nga ni Attorney Rowen Aguanzon, no? Ikaw mismo nag-challenge, inaccept lang po ni Attorney Rowen Aguanzon, pero may twist mga kababayan. Kailangan pag natalo ka, magpa-hair follicle test ka, di ba? Para malaman ng taong bayan kung ikaw ba. Ikaw ba talaga? Sa bagay, no doubts na no? Yung ating mga kababayan, wala na po talagang pagdududa that President Bongbong Marcos Jr. ay addictus, di ba? Kasi yun naman po talaga ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Ngayon, ang gusto lang nating patunayan mga kababayan, yung legality, formality, no? Kung baga ganyan, di ba? Formality or legality na talaga si President Bongbong Marcos Jr. is ready, no? To accept hair follicle drug test, no? Together with Attorney Rowen Aguanzon. Ayan. Sa palagay niyo po ba mga kababayan? I-accept kaya yan ni President? Ano kaya ang masasabi ngayon ni Jose Claire Castro, di ba? Ano kaya ang masasabi ni Jose Claire Castro patungkol po dito kaya Attorney Rowen Aguanzon na in-accept na nga yung challenge, no? Sila naman ang nagsimula, di ba? Hindi naman galing sa taong bayan. Sila naman ang nagsabi na ano sabi ni Presidente? I will challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. Come to the gym with me. Ayan, nandyan na po Una pa lang yan, Una pa lang yan si Attorney Rowen Aguanzon mga kababayan. Grabe. Since immemorial, sabi ni Attorney Aguanzon, anti-Marcos na ako. Mula pa sa Marcos Sr. hanggang anti-Marcos. So, grabing challenge ito. Sa challenge sa gym, anything, sparring, wrestling, handa si Atty. Aguanzon, pag natalo siya, luluhod siya sa harapan ni PBBM at hindi na siya magbabatikos kailanman. Mabigat yan. Kung nanalo naman si Atty. Aguanzon, talo si PBBM, ibabalik niya lahat ang ninakaw niya sa kaban ng bayan at magpa-testing sa buhok.
Imposible kasi, no? Imposible siguro yan mangyari, mga kababayan. Kasi alam naman po natin ngayon, di ba? Kung matalo pala itong si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Magbabalik siya ng kanilang mga ninakaw. No? Which is impossible kasi noon nga nasa panahon ng tatay niya, di ba? Nagnakaw rin, hindi naman nila binalik, mga kababayan. Di ba? Oh. Kinuha pa nga ng gobyerno. Yung iba hindi pa rin na ibabalik, mga karibin natin. So it is very impossible, no? Itong pagbabalik ng mga ninakaw kasi napapag-usapan naman dito yung mga mali-maleta. 'Di ba? Kaya bang ibalik 'yon, mga karibin natin? No. So nakakahiya po ang administrasyong ito, mga kababayan, sapagkat challenge po sila. Iba yung challenge, eh. Ha? Iba po yung challenge, mga kababayan, pang ano talaga, makabayan na challenge. Hindi lang exercise. Hindi meron talaga silang matalino rin itong si Guanzon, mga kababayan, ha. Matalino rin po itong si attorney. Hindi naman niya magiging attorney kung hindi matalino, di ba? Yung iba nga lang, yung ibang attorney, tulad po ni Yussi Claire Castro at ni sabagay, disbarred na si Bobo Gadon, di ba? Si Bobo Gadon tapos na po ang kanyang karera bilang abogado, kaya hindi na po natin siya matatawag na abogado. Diba? Abogado, pwede na. So, ayan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga karibin natin? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.